Ang mga taong hindi na halos tumatawag o nakikipag-ugnayan sa kanilang mga magulang matapos umalis ng bahay ay hindi naman likas na malamig ang puso. Ayon sa psikolohiya, maaaring mayroon silang tinatawag na avoidant attachment style. Ang mga taong ito ay kadalasang nakararanas ng emosyonal na paglayo bilang resulta ng mga pagkabigo sa nakaraan. Madalas silang magmukhang sobrang independyente, laging kayang harapin ang lahat ng mag-isa at bihirang humingi ng tulong. Ngunit sa likod ng matatag nilang anyo ay isang pusong lubhang sensitibo. Kahit marami silang kakilala o kaibigan, kapag lumamig ang koneksyon, bihira silang gumawa ng paraan upang ipagpatuloy ito. Kadalasan, walang taong lubos na nakakakilala sa kanilang tunay na nararamdaman. Kapag may hindi pagkakaunawaan, ang una nilang reaksyon ay hindi harapin o ayusin ang problema, kundi umiwas at lumayo. Bakit? Madalas itong nag-uugat sa kanilang pagkabata. Maaaring nakaranas sila ng paulit-ulit na pagpuna, emosyonal na pagpapabaya, o maging psikolohikal na pananakit. Dahil lumaki silang kulang sa pagmamahal at seguridad, natutunan ng kanilang isip na mas ligtas umasa sa sarili kaysa magtiwala sa iba. May dalawa pang karaniwang katangian ang mga taong may ganitong pag-uugali. Una, nahihirapan silang bumuo ng malalim na koneksyon. Kahit marunong silang makisama at makibagay, bihira silang lubusang magbukas ng damdamin. Takot silang makita ng iba ang kanilang mga sugat at kahinaan. Kaya sa pinakamaliit na senyales ng panganib o pagkadismaya, agad silang umaatras. Ikalawa, mas huli nilang nararamdaman at naipapahayag ang kanilang emosyon. Hindi dahil wala silang pakialam o manhid sila, kundi dahil matagal nilang natutunang itago at pigilan ang kanilang nararamdaman. Kaya kadalasan, lumalabas lamang ang kanilang emosyon pagkatapos ng mahabang panahon. Tandaan, hindi lahat ng tahimik ay walang pakialam. Minsan, ang mga taong pinakamalayo, ang tingin natin ay sila ring may pinakamalalim na sugat na tahimik na dinadala.